Mga Lods, nakakatawa lang yung mga nagsasabing, lalo na yung si Franz Castro, no? Na sinasabi niya na dapat palitan na daw ang Department of Education Secretary na si VP Inday kasi wala daw alam. Dapat daw ang ipapalit yung may alam, yung talagang teacher talaga. No? Isa pa yung si Laila De Lima na hindi daw fit, no, si VP Inday Sara at pwede na dapat daw ay mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero itong mga tukmol, itong mga hunghang na nagsasabing mag-resign na si VP Inday Sara, 'di ba, as DepEd Secretary, halatang walang alam, no? Halatang talagang sinasabi lang nila iyon. Kasi hindi naman talaga nila alam ano ang nangyayari sa loob mismo ng DepEd, no? Kasi Pinoy, 'di ba? Kumbaga madali lang pumuna, pero 'di ba? Hindi mo alam na binabago na pala ni VP Inday Sara ang sistema, mas pinaganda na pala ni VP Inday Sara ang sistema ng DepEd. Now, which is, alam naman natin, it takes time, no? Kasi hindi naman yan agad-agad, 'di ba? Kasi may luma ng sistema ang DepEd, tapos nung pumasok si VP Inday Sara, so kailangan niyang baguhin at hindi yan agad-agad, no? Yung resulta hindi naman overnight agad eh. And pakinggan natin yung ginagawa ngayon ni VP Inday Sara sa Department of Education. Kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba? Nakailang results na tayo ng PISA. 2 na. Ginawa na natin yon. Hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I asked the curriculum and teaching strand, we need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values, and sa peace education. Yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. 'Di ba? Sobrang ganda ng plano ni VP Inday Sara sa DepEd. Now, which is, of course, kailangan talaga yun ng enough time para mas mapa-implement and at the same time, mas makita ang improvement kasi hindi naman yan agad-agad eh. Pero, at least, binago niya ang sistema, di ba? Nilagyan niya na kung ano yung sa tingin niyang mas effective para makakatch up yung mga estudyante sa mga dapat matutunan. Di ba? At sana pakinggan ko, ang ganda ng plano ni VP Inday Sara sa DepEd. Diba? Kaya itong sila Franz Castro, sila Laila De Lima, masyado nyo kasing minamaliit. Si VP Inday Sara, masyado kasi kayong mayayabang. Diba? Sa sobrang yabang nyo, wala namang kayong napatunayan, lalo ka na Franz Castro. Ikaw, teacher ka pa naman din, pero teacher ka na mga nangre-recruit. Diba? Kaya mga Lods, no, wag talaga tayo magpapaniwala sa mga pinagsasasabi niyang nila Franz Castro, nila Laila De Lima, di ba yan, sila Raul.
Kasi wala naman talaga silang solusyon na naibigay at naibahagi sa DepEd. Diba? Magtiwala lang tayo kay VP Inday. Kasi yes, maybe hindi siya teacher, but he has the leadership, the effective leadership. Diba? And maganda yung management niya. And kita nyo naman, diba? Binabago niya ang sistema ngayon sa DepEd para makahabol ang mga estudyante sa kung ano ang matutunan at mag-improve sa kanilang sarili.